Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Ito pong si Castro. Para yatang natakot mga ka-reaction kasi tuloy na po ang National Rally for Peace sa Quirino Grandstand na pangungunahan po ng iglesia. At inaasahan po na ang dadalo ay hindi lang mga iglesia, kundi ang buong sambayanang Pilipino. Ngayon po mga ka-reaction, usap-usapan din sa social media na kung saan ang mga kongresistang pulpol at mga kongresistang walang yagbols at mga kongresistang mga duwag na matapang lamang pag nagpakitang gila sila dyan sa Quadcom, yan po ay pinangungunahan ni Barbers na walang ginawa kundi sindakin ng mga vloggers na katulad natin. Si Barbers daw po ay wala namang kinalaman dun sa drugs na nangyari sa Surigao. At ang kanyang pamilya ay wala rin kinalaman sa nahuling mga droga sa isang sasakyan. Naniniwala naman po tayo na si Barbers ay isang inosente. Ang tanong, ang taong bayan kaya ay naniniwala na ang mga Barbers ay inosente? Yun ang malaking katanungan. Kahit ako ay naniniwalang inosente po ang mga Barbers, ang Reaction TVPH ay naniniwalang inosente ang mga Barbers, ang taong bayan kaya sa Surigao ay naniniwalang inosente. Ay umahabol palang kongresista yung asawa ni Barbers. Mananalo kaya? Yun ang malaking katanungan. Si Paduano, nananahimik ka yata, Paduano. Para nawala yata yung bangis mo. Para yata wala na. Nagtago ka na ba sa bundok? Paduano, kumusta yung Alex Bongkayaw Brigades nung panahon mo? Anyway, mga ka-reaction, isa rin si Paduano na para yatang tumiklop, ha? Ba't hindi ka sumali dun sa mga nagahi ng impeachment, Paduano? At isa rin itong si Boy Dila. Oy, Boy Dila, ano pangalan ni Boy Dila? Si Benny Abante ang tandang labas dila. Mga ka-reaction, si Benny Abante po, mantakin ninyo ha. Para yata nananahimik din si Benny Abante pagdating sa impeachment ha. Di ba matapang si Benny Abante? Hoy, Benny Abante, di ba mayaman ka? Di ba marami kang mamahaling relo tsaka mamahaling kotse? Ngayon mo ipagyabang, Benny Abante, ang iyong kayamanan tsaka yung resorts mo. Oh, isa pa yung si Boy Ungol. Ang dami nila, si Boy Ungol, tahimik din. Si Chihuahua. Oy, Chihuahua, para yatang tumigil nang yung pagtaol. Wala na, tiklop siya kay Yorme. Oh, di ba Yorme, shout out sa iyo ha. Balita ko 80% ka sa Maynila. Dapat nating ibalik si Yorme sa Maynila para luminis ang Maynila. Yan po ang ating sentro. Yan ang ating senterop. Pagpunta mo ng Maynila, malinis, maayos, edi cool. Ang buong Pilipinas ay masaya pag masaya ang Maynila, tahimik at malinis. Oh, sino pa? Oy, si Kimbo. Cupal ka, Kimbo. Ano nangyari sa iyo, Kimbo? Para yatang na-disqualified yung kalaban mo, Kimbo. Napakalakas kasi ng Kimbo sa may Marikina. Pero hindi ko po alam kung mananalo pa sila. Anyway, tahimik din si Kimbo. Ba't hindi kayo pumirma doon sa impeachment na iniyahay ni Castro, ni Brosas, ni Manuela, yung mga makabayad black. Yung mga makabayad black na supporter na mga, alam nyo na, mga komunista. Oy, Teddy Casino, balita ko, umahabol ka ng Senador Teddy Casino. Diba, yung mga convicted na mga kidnapper, nakaupo dyan sa Kongreso, katulad ni Castro. Diba, convicted ka, Castro? Hindi ka convicted. Ay, ano ka? Anyway, mga ka-reaction, tuloy na po. Meron pong nilabas na statement itong si Bersamin. Ito, basahin po natin ang statement ni Bersamin. Para yatang tiklop na si Bersamin. Ayan, sabi ni Bersamin dito, in view of the numerous participants expected to travel to and within the cities of Manila and Pasay on 13 January 2025. Tagalogin na lang po natin. Suspendido po ang klase sa Pasay tsaka sa Maynila dahil po dyan sa sinusuportahan daw ng presidente ang peace rally. National Rally for Peace of the Iglesia ni Cristo and to allow for the organized conduct of the event. Work in government offices and classes at all level. Oy, Bersamin, liliwanagin ko sa iyo, Bersamin, kunyari lang yung peace rally na yan. Ang rally na yan ay yung
pagtulig siya sa korupsyon sa gobyerno. Yung rally na yan, Bersamin, ang pagsuporta kay BP Sara na ayaw ma-impeach si BP Sara ng mga iglesia. Dahil sa totoo lang, Bersamin, alam ko, you know how to read between the lines. Hindi ka naman bobo, di ba, Bersamin? Nagpapanggap ka lang na bobo. Nagpapanggap ka lang na bobo pero hindi ka bobo, di ba, Bersamin? Ang rally na yan, Bersamin, mali yung statement mo. Ang rally na yan ay pagsuporta sa korupsyon na ayaw ng mga iglesia ang corrupt na bobong administration. Hindi ka naman nagbobo-bobohan na Bersamin. Ang rally na yan ay suporta sa BP Sara Duterte na ayaw ma-impeach na iglesia. Ang rally na yan. Diba? Alam naman taong bayan kung saan papunta ang rally na yan Bersamin. Pero okay lang yan, nagbobobohan ka, Bersamin, kasi yung boss mo ay bobo. Okay lang yan, pagpatuloy mo yan, Bersamin. Magandang legacy mo yan, ha? Bersamin, magandang legacy mo yan sa iyong pangalan sa history ng iyong buhay. Isa kang supporter ng isang bangag. Anyway, Bersamin, pababayaan na kita dyan kasi magaling kayo, no? Di ba, Bersamin? Pakinggan po natin ngayon si Castro. Takot na po ang mga makakaliwang grupo, yung mga makabayad black. Takot na sa peace rally sa 13. 2 araw na lang, huwag kayong magalala. Tapos na maliligayang araw ninyo. Di ba mga ka-reaction? Yan ang sinasabi natin. Malay natin, yung mga iglesia, inabot sila ng kalahating buwan dyan habang hindi bumababa si Bangag, hindi sila aalis dyan. Hindi natin alam kung ano talagang plano ng mga taong bayan dyan. Yan ba ay magtutuloy-tuloy na? Na wala nang alisan dyan sa may grandstand? Wala na, hindi nyo na mapapaalis ang mga tao dyan. Kapag nagtipon-tipon ng mga sambayan ng Pilipino dyan sa Luneta Grandstand, wala nang aalis dyan, dyan na sila mananatili. Habang hindi bumababa si Bangag, walang aalis dyan sa grandstand. Maniwala kayo, wala nang aalis dyan. Mag-i-stay na ang taong bayan dyan. Akala ninyo, pagsuporta dun sa panawagan ni Bobong Marcos na hindi dapat i-impeach si BP Sara Duterte? Hindi. Pag nakarating dyan ang taong bayan sa grandstand, akala nyo ba mapapaalis nyo pa yung mga yan? Katulad naman ginawa nyo dun sa EDSA, di ba? Sinakop ng pulis kung saan nagwewelga yung mga EDSA. Di ba yung mga nagwewelga dun? Ngayon, nasa grandstand na. Mas malapit sa Malacanang yan. Wala na. Hindi na aalis ang mga tao dyan. For good na sila dyan. Dinadalhan na lang sila ng pagkain dyan, tubig, yung comfort room, dadalhin dyan. Pero wala na nga aalis dyan. Anong sa tingin ninyo? Mapapaalis nyo pa yung mga magwewelga dyan, yung mga magrarally dyan sa January 13? Ay, dapat pala hindi ko sinabi yun Nadulas ang dila ko. Okay na yun, at least alam na nila. Anyway, mga ka-reaction, ito po. Pakinggan po natin si Castro. We all know that there's going to be a rally on the 13th, the rally of the Iglesia ni Cristo. And they're pushing nga po na wag nang ituloy yung impeachment. And of course, we know how powerful the Iglesia ni Cristo is. So, especially sa politics. So, do you think po ba itong pag-aalangan ng ilang mga possible sponsors na ito ay dahil they're possibly going to court the Iglesia? Kasi this is going to be I know na medyo may nandun yung chance na they might not support or they might support it pero baka bawian sila ng Iglesia sa 2025 elections. Your thoughts on it po? Di ba? Magaling po yung nagtanong na yun. Lahat po ng kongresista lame duck. Kasi pagkatapos ng 2025 election, lame duck period na yan. Kasi papunta ng 2028, wala na. Yung suporta nila papunta na dun sa malakas kay BP Sara Duterte. Unti-unti nang malalagas ang suporta nila kay Tamba, papunta na kay BP Sara. Dahil hindi naman nila kayang i-impeach yan. Ngayon nga lang, wala pa nakasampang impeachment sa opisina ni Tambaloslos. Nagwewelga na yung mga tao. Nagwawala na yung mga tao. How much more pag in-impeach sila yan? People's power, 100% yan. Pakinggan natin si Castro. Castro, huhu. Sit, Castro, sit. Castro, jump. Castro, jump. Alright, Castro.
Well, it's unfortunate no na may mga religious sector may religious sect na I mean I think naman yung kanilang rally ay for justice. Ulitin natin. Unfortunate daw, unfortunate. Takot na po si Castro. Takot na po si Castro. Takot na si Castro. Takot na si Castro. Siya. Kasi this is going to be I know na medyo may nandun yung chance na they might not support or they might support it, pero baka bawian sila ng iglesia sa 2025 elections. Your thoughts on it po? Well, it's unfortunate, Unfortunate. no, na may mga religious sector. May religious sect na I mean I think naman yung kanilang rally ay for justice daw, no, or support, parang in support na rin for peace pala, for peace, pero siyempre karapatan naman nila yon mag-rally or magpahayag. Pero siyempre sa bahagi namin, ano ba yung panawagan nung grupo na ito for accountability, no? For accountability, siyempre transparency, at saka mapanagot talaga si Vice President Sara Duterte doon sa ginawa niya, spent doon sa confidential funds, at ma-trial na, no? Matuloy na talaga yung trial. So, siyempre hindi naman ako makakapagsalita para doon sa aking mga kasamahan sa Kongreso. But hopefully, itong grupo na ito, ma-encourage na natin yung ating mga kasamahan to endorse itong impeachment complaint. Yan, baka merong may adadagdag yung ating mga complainants. Si Ma'am. Alam naman ni Castro, walang kapupuntahan po yan. Katulad din ng mga pagwewelga nila dyan sa kalsada, alam naman nila walang kapupuntahan yan. Puro mga publicity lang yan. Puro mga lang yan, yung dinidestroy nila yung yung image mo. Diba? Ganyan lang naman yan eh. Alam naman ni Castro na wala naman pupuntahan ng impeachment na yan. At alam naman na konti lang ang supporter ng impeachment ni Sara Duterte. Yan eh, lang yan. Assassination lang yan. Yung anong tawag dyan? Character assassination ang ginagawa nila. Di ba? Pero dyan, unfortunate daw na merong katulad ng iglesia nang magwararally at sasama ang buong bayan. Organize yan eh, di ba? Di ba mga reaksyon? Hindi naman nila pwedeng pigilan ng mga yan. Paano sa 2025? Sino man ang mga pumigil sa iglesia, kaya sabihin natin na hindi ganong karami yung butante nila, hindi sila majority, pero malaki-laki rin yan. Yan, black voter sa mga yan eh. Di ba mga ka-reaksyon? Kaya dito, magkikita natin sa January 13, 2 days, 10, 11, 12, 3 days from now. January 13 hanggang May 9 na yun, walang aalis doon sa grandstand. Wala nang aalis. Dire-diretso na silang mag-i-stay dyan, ha? Mag-i-stay dyan, maglulupa sa'yo mga yan pag tinanggal mo dyan. I'm Sylvia Sylvia. Pinag-Luzon. Gusto ko lang i-share ang alam ko. This is my personal opinion and also the informations I gathered na ang iglesia ho, they're asking their members to come regarding the budget, regarding the imperfection of the budget without specifying that it's about the anti-impeachment. So I think a lot of the congressmen and the senators are actually waiting for the voice of the people. And the voice of the people is for impeachment because the ongoing delay of the ICC, the frustration and the exposure of the people in the Philippines, not only here but worldwide, watching the TFC Quadcom, has already conditioned the people to wait for something concrete out of all these investigations. And so if the congressmen and the senators don't give what the people want, I think in the end, this will not be beneficial to them. So they really have to weigh their actions. It should not be what INC wants because INC is not even transparent with their own people in the way they're inviting them to join the January 13 rally. That is my information. O, di ba?
Uy! Kahit anong gawin ninyo, transparent kayo dyan, ang INC, ang gagawin nila doon is anti-impeachment. Ang gagawin nila doon is anti-government corruption. Ang gagawin nila doon is anti-bullying. Ang gagawin nila doon is anti-harassment kay BP Sara Duterte. Hindi sila pro-communist. Ma'am, sorry. Ma'am, Sige, follow up lang. follow up dun sa baka may dadagdag. Doon lang po, ma'am, si- sa 13 din po ba? Mayroon po ba kayong plano na magsagawa ng malawakang rally in support of the impeachment? Kasi you're saying nga po, the anti-impeachment po yung isa, yung INC. How about yung grupo po, itong malaking grupo na? Additional lang po dun sa tanong sige. kanina. Meron din pala silang anti-impeachment, pro-impeachment rally. Sa January 13 kasi hindi po sila welcome doon sa peace rally natin. Hindi sila welcome, hindi welcome ang komunista doon. Galit na galit po ang mga taong nagmamahal sa ating bayan sa mga komunista. Na medyo sinasabi natin parang natatakot or nagdadali-dali yung mga dili-dali yung mga congressman kasi baka mawalan sila ng support. Yun! Una po, ang malinaw, may nakomit na kasalanan si BP Sara. May corruption na involved. Dapat yun establish sa ating taong bayan. O, di ba? Alam natin na ang kanilang ginagawa ay character assassination. Alam ng mga to, katarantaduan yung impeachment na sinasabi nila na wala namang pupuntahan. Alam ng mga yan. Mga ano yan, mga propagandist yan eh. Magagaling pong propagandist yung mga komunista. Tignan mo yung, yung Kim Jong-un sa North Korea. Tignan mo yung Russia, China, magagaling pong propagandist ang mga yan. Pinapakita po nila, pinopropaganda nila yung sitwasyon. Pero in reality, alam nila walang pupuntahan yan. Buti nga yung China, parang hindi na siya masyadong communist eh. Ano na siya, parang bumupunta na siya sa capitalist, di ba? Sila, wala, tapos ang buto-buto sa kanila sa Pilipinas. Establish sa taong bayan yon. Pangalawa, hinahamon namin ng Kongreso. Hinahamon namin ng mga congressman. Dapat manindigan kayo sa tama. Anong tama? Kayo may tama. Kasi mga kongresista, siyempre, uuna nila yung kanilang interes. Uuna nila yung kanilang bursa, pamilya, tsaka yung interes, yung bayan. Wala silang pakalam sa bayan. Yung interes lang nila. At para manindigan kayo sa tama, basahin ninyo yung nakapile na tatlong complaint. Ano yun? Kung maninindigan ng mga congressman natin sa tama, no, na may nakomit na violation, ang second to the highest position in the land, si Sara Duterte, ang tingin ko, dun nila tingnan yung merit ng complaint at hindi sa political na... Kengkoy ka rin Kengkoy ka, Brad. Anong pangalan mo? Kengkoy? Merit? Saan mo na pag-aralan niya yung merit, ha? May alam ka bang pa-merit? Saan ba niyo kinuha yung, ninyo yun? Tingnan nyo. Hindi ba Kengkoy yan? Sa anong merit ang pinagsasabi mo? Boy, lahat ng complaint ninyo, kinuha nyo sa Tuadcom. Ngayon ang Tuadcom, hindi naman pinaniniwalaan ng taong bayan. Nandun sila sa bubble nila. Nandun sila sa kanilang bubble. Na feeling nila ay pinapaniwalaan sila ng taong bayan. Uy, Kengkoy, sa totoo lang, wala namang pakialam ang taong bayan sa ginagawa ng Tuadcom. Ang pakialam ng taong bayan ay yung protektahan si BP Sara Duterte sa kamay ng mga magnanakaw, sa kamay ng mga kawatan, sa kamay ng mga murderer, sa kamay ng mga kidnapper. Diba? Puprotektahan namin yan. Kasi ang pagprotekta kay BP Sara Duterte ay isang simbol ng pagprotekta sa ating bayan. Yan ko ito no? Sige pa. Tawag dito, affiliation. Kasi otherwise, kung sa political affiliation lang sila titingin at magpapadalit sila doon, at the end of the day, kawawa ang taong bayan. Ibig sabihin, kapag ganun ang ginawa nila, And the end of the day, kawawa kayo pag si BP Sara ang naupo. Pag si BP Sara ang naupo, lahat kayong mga komunista maglalaho na parang bulay dyan. Si Castro makukulong 100% yan. Convicted yan, di ba? Di ba?
Takot na yan para parating na si Madam Inday Sara. Pinapayagan nila ang corruption. So wala mangyayari sa atin. So ang tingnan ho nila yung merit ng kaso, yung merit ng complaint. At dapat doon natin china-challenge yung mga congressman sa panahon ngayon. Eh, wala namang naniniwala sa inyo. At walang susunod sa inyo kasi makapangyarihan si BP Sara. Maraming naniniwala sa kanya. Yung binigay na kapangyarihan ng taong bayan sa kanya ay purong-puro. Walang halong pagnanakaw. O, tuloy natin, ha? Okay. Sige, yung tanong ni Marian, yung tungkol sa 13 kung merong parallel no na or merong kasabay na mobilization on the 13th. Sa ngayon itong grupo na to ang napag-usapan lang ay meron 18, January 18, January 25, January 27 at saka January 31. Ngayon, hindi natin alam kasi baka labas sa grupo na ito yung magrarally din for the 13th. So, hindi rin natin alam kung meron doon, Marian. Sige, si Keji. Kaunay lang din po doon sa rally po ng mga Iglesia ni Cristo. Una po sa lahat, syempre din naman natin pinagbabawalan yung mga kongresista na suyuin yung mga grupo na gusto nilang suyuin. Pero gusto natin na mas mabagabag sila ng kanilang mga konsensya kaysa dun sa sumuyo ng mga political groups. Dahil malinaw po ito na ito Alam nyo, nakawawa itong mga batang to, eh. Mga kabataan yan na nabulag sila ng mga aktivistang to. Yung mga kabataan to, boy, mga bata pa kayo, ha, ayusin yung pag-aaral ninyo. Gumagastos yung magulang ninyo sa inyo, ha, mga kabataan. Ha. Galing ako dyan. Ha? Nakisama-sama ako sa mga inayupak na LFS na yan. Anong nadali sa akin? Oh, muntik na mapilayan ng paa ko. Sa katatakbo doon sa Santa Cruz. Nagwewelga ko, kunyari kami dahil tinataasan yung tuition fee kuno. Pero pagdating nung dinodoktrinahan na kami. Ibang doktrina binibigay sa amin. Di ba? O, sige, Ang bahagi na ito ay mapupunta lang po sa dalawang kampo yung ating mga kongresista. It's either they are pro-corruption or they are anti-corruption. At syempre, yung pagiging anti-corruption ay ang kanilang pagsuporta dito sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At syempre, Ate, ano kayang alam niya itong negritong to? Hindi naman ako, nag-discriminate, no? Siguro, dinala na sa bundok ito. mensahe na rin po sa mga kapwa mananampalataya, syempre bilang mga kapwa Kristiyano sa Iglesia ni Cristo, ay makita din natin na kung totoo nga na para sa hustisya at kapayapaan yung rally ng Iglesia ni Cristo, ay kapayapaan po. Ay, kumpara po sa kapayapaan yung rally ng Iglesia ni Cristo, ang tunay na kapayapaan ay ang para sa maraming Pilipino ay ang kawalan ng korupsyon sa ating bansa. Papatawa to. Ito, Kengkoy din ito, Kengkoy. Alam nyo, ang korupsyon ay ang katabi mo, nakasa upuan. Tanungin mo siya, kausapin mo, korap ka ba ka mo? Sabi mo, pag sinagot ka niya, hindi ako korap, o mamatay ka man? Mamatay lahat ng angkan mo, hindi ka korap? Mananahimik na yan. Sige, may tanong pa? Ma'am, ako po. Sige, Good morning. Good afternoon. Lianas Kapandi po, GMA News Online. GMA News. Ma'am, kasi given, even under the best scenario na may 1/3 and it goes to the Senate directly, pag nag-convene kayo on Monday, pwedeng ipadala na sa Senate kung may 1/3 nga eh. So, even in that scenario, Nakikiliti siya yung 1/3 daw, yung 100 Senate. Nakikiliti siya. Akala niya, makukuha niya yung 100. campaign period na po by Feb 8, mga ganyan, 8, 11, mga ganyan. Second week ng Feb, campaign period na po. So, how do you view this timeline? Parang, I'm not even talking about the numbers in the Senate. Parang kahit may numbers kasi dito sa House, pagdating po dun sa Senate, you have to contend with the campaign period
and yung numbers pa sa Senate ng to impeach. So, given this scenario, parang what makes you think po na feasible pa yung pag-pursue ng impeachment complaint dito? I'm not asking about the merit. Assuming there's merit, what about the feasibility? I think that's the elephant in the room right now. Thank you. Okay, steady, and then si Ma'am Sylvia. Sasagot. Teddy! Teddy, si Teddy, I believe Sylvia. that contrary to your fears that the timing is wrong, I think the timing is perfect. Because now, the whole Senate will be Lahat ng nagsasabi wala ng oras. Lahat ng nagsasabi wala ng oras. Sa Kongreso, sa Senado, at itong Ali na to, sabi niya, yung perfect daw. Tingnan niyo yung pagmumukha niyo. Perfect daw yung timing. Ayan, di ba? Di ba? Maniniwala kayo dyan, di ba? Perfect daw yung timing, mga ka-reaction. Print screen ko nga, gawin kong thumbnail. Di ba? Ano yan? Ang tinatawag dyan, perfect daw yan. Perfect yung timing. Ano lang yan character assassination lang ginagawa niyo under the court of the people. Each one of them will be judged very, very, very minutely. So I Yun. think they better be careful. The senators in the upper chamber. Ngayon ho ang pinakamagandang timing. Doon sa napag-usapan namin kanina, talagang open ang possibility. Si Teddy Casino. Matanong nga kita, Teddy Casino, saan ba nag-aaral yung mga anak mo? O saan nag-aaral yung mga anak mo? Yung mga anak mo ba, nag-aano doon sa bundok, nag-duty? Magaling din to si Teddy Casino no? Tumatakbo daw senador tong si Teddy Casino. Boto nyo yan. Ano ba, Teddy Casino? Magsalita ka nga, sige nga. That the impeachment trial will be stretched at aabot pa ito hanggang sa next Congress. Kaya, in other words, magiging usapin ng impeachment sa elections. And we will have to shift the campaign para ipanalo yung mga senador na pro-impeachment. Di ba? Pakinggan natin di ba? Ganun yun. Walang mangyayaring impeachment ngayon. Ang impeachment pagkatapos ng eleksyon, kung lalo nang wala yun. Tingnan natin The senators in the upper chamber. Ngayon ho ang pinakamagandang timing. Doon sa napag-usapan namin kanina, talagang open ang possibility Oo. that the impeachment trial will be stretched at aabot pa ito hanggang sa next Congress. Di ba? Kaya, in other words, magiging usapin ng impeachment sa elections. Di ba? And we will have to shift the campaign para ipanalo yung mga senador Di ba? na pro-impeachment. Di ba? So, yun yung sinasabi ni Ma'am kanina that this is, in fact, perfect timing because there will be a key issue na magiging usapin sa eleksyon. Di ba? At manghihikaya tayo ng mamamayan na iboto ang mga senador na magi-impeach kay Sara Duterte. Di ba? So that is really a very possible, probable outcome nitong pag na-action na ito before the break. Gustong malaman ng taong bayan sino yung mga senador na yun na pro-impeachment. Pakinggan natin meron na mga senador pro-impeachment Sila-sila lang yun. Sila-sila lang. Maniwala kayo sa akin, sila-sila lang. The senators in the upper chamber. Ngayon ho ang pinakamagandang timing. Doon sa napag-usapan namin Ito, kanina, talagang open ang possibility that the impeachment trial will be stretched at aabot pa ito hanggang sa next Congress. Kaya, in other words, magiging usapin ng impeachment sa elections. Yun! And we will have to shift the campaign para ipanalo yung mga senador na pro-impeachment. Di ba? So, yun yung sinasabi ni Ma'am kanina that this is, in fact, perfect timing. Galing. Because there will be a key issue na magiging usapin sa eleksyon. At manghihikaya tayo ng mamamayan na iboto ang mga senador na magi-impeach kay Sara Duterte. Yun! So that is really a very possible, probable outcome nitong pag na-action na ito before the break. Galing. Teddy Casino for senador.
Teddy Casino, ang, ano ba, anay ng lipunan. Oy, Teddy, sino ba yung mga senador na pro-impeachment? Teddy Casino, sino ba yung mga senador na pro-impeachment para maiboto namin sila? Yan ba yung alyansa? Pro-impeachment ba yung alyansa? Yung mga kampon ni Ngagba? Anyway, mga kareason, maraming salamat muli sa pagsama ninyo dito sa ating reaction video na ito. Sana po sa January 13, magkita-kita po tayo sa Luneta Grandstand. January 13 na tumaasa po ang mga kalaban, naaalis pa tayo doon. Akala nila mauugot pa tayo doon. Hindi, walang aalis doon habang hindi bumababa si Bangag. Anyway, mga kareason, syukran. Duterte, 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 Duterte.